So ayun, hello sa inyo lahat. Gusto ko lang po i-share sa inyo yung Hebrews 10 at gusto ko pong basahin sa 26. Ito po yung pagkasabi sa English ko po babasahin. For if we sin willfully after we have received the knowledge of the truth, there no longer remains a sacrifice for sins. So, bago po natin ipaliwanag talaga ito, kailangan po muna nating malaman yung knowledge of the truth. So, basahin po natin sa Ephesians 1:13 sa King James Version. Ito po ang nasasabi doon. Sa English ko po babasahin. In whom ye also trusted, after that ye heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also after that ye believed, ye were sealed with that Holy Spirit of promise. So, ang sabi po dito, the knowledge of the truth, yung kaalaman patungkol sa katotohanan, ito po yung salita ng katotohanan. At ang salita ng katotohanan, sabi, the gospel of your salvation. At dito kung saan tayo naniwala. So, yung gospel of your salvation is the word of truth. Ngayon, tingnan po natin kung ano naman po yung sinasabi dito patungkol sa sin willfully. For if we sin willfully, yung nabasa po natin kanina, tingnan po natin sa John 16:9. Sabi po dito, of sin because they believe not on me. So, isa sa dahilan kung bakit tayo nagkakasala ay dahil po hindi tayo naniniwala because of unbelief. And true sin is unbelief. Kaya sabi po sa may Hebrews 10:29 sa taas po yan, of how much sorer punishment, sorer from the word sore, painful punishment, ibig sabihin po ng sore, painful punishment, suppose ye shall he be thought worthy who hath trodden underfoot the Son of God. Yung anak ng Diyos, si Jesus po yung tinutukoy, and had counted the blood of the covenant wherewith he was sanctified an unholy thing, and hath done despite unto the Spirit of grace. Tayo po ay nasanctify sa pamamagitan po ng banal na dugo ng ating Panginoong Hesus, sa pamamagitan ng kanyang biyaya. By His grace, hindi po natin kaya at hindi po natin magagawa na isanctify yung ating mga sarili. Kaya kung yung banal na dugo ng ating Panginoong Hesus ay kukonsidera natin na ito'y unholy at bumalik tayo dun sa works, iniisip natin na ang dugo ng Panginoong Hesus ay hindi pa sapat para iligtas ka at iligtas ako at iligtas sila, then that is the true sin. That's unbelief. Mga kuya at ate, mga kapatid. Kaya sabi ng Hebrews 10, dito siya nagtapos. Now the just shall live by faith. But if any man draw back, my soul shall have no pleasure in him. But we are not of them who draw back. So hindi tayo kabilang sa mga umaatras unto perdition. Perdition po is a state of eternal punishment and damnation dahil po sa ating makasalanan pagkatapos ng kamatayan. Di na po tayo bumabalik doon sa mga tao na kung saan talagang naniwala sa Panginoong Hesus. But of them that believe to the saving to the soul. Kaya tayo naniniwala tayo sa kaligtasan ng kaluluwa. Yun po sabi ng Hebrews 10:38-39. Kaya dito pinagtapos yung chapter 10, that the just shall live by faith. At sabi po sa Galatians 3:12 sa King James Version din po, and the law is not of faith, and the law is not of faith, but the man that doeth them shall live in them. Ako po. So, ang kautusan ay hindi po, the law is not of faith. At sabi po sa may Romans 14:23, and he that doubted is damned if he eat, because he eateth not of faith. For whatsoever is not of faith is sin.
So ano man daw po yung hindi sa pananampalataya ay kasalanan. So the just shall live by faith. Kaya pala si Abraham, tinawag siyang matuwid, righteous sa pamamagitan ng pananampalataya. So ano man na hindi sa pananampalataya ay kasalanan. So kapag tayo po ay sinusubukan natin na iharap yung kautusan at ito ang sundin natin at gawin sa kadahilanan na paniniwala natin, ito po ang maging dahilan para makapunta tayo ng langit, ito po ay sinasadyang kasalanan. Bakit po? Dahil pagkatapos mong marinig, matanggap ang katotohanan patungkol sa kaligtasan mo sa pamamagitan ng kanyang banal na dugo lamang, ang ginagawa po natin ay nire-reject natin yung sacrifice ng Panginoong Hesus. At yun po ay hindi maganda sapagkat pinapakita po natin sa ating ginagawa na kaya naman natin iligtas yung ating sarili, pero ang katotohanan, wala pong matuwid sa ating kahit isa. At the more na doon natin inilalaga yung pananaw na ang kaligtasan ay nasa ating mga gawa, isinisantabi po natin ang Panginoong Hesus at ang kanyang tapos na gawa, yung perfect na buhay na pinamuhay niya as a tao. Samantalang ikaw at ako hindi natin magampanan ng totoo pananampalatayang meron tayo. So we are fooling ourselves. At isa po yung nagpapakita na nagkakasala tayo sa banal na Espiritu, sapagkat kahit ang banal na Espiritu ay nag-witness kung paano ka ginawang perpekto sa pamamagitan ng kanyang dugo, tinutukoy ko ang Panginoong Hesus. Pero kapag ganun po yung ating approach, para nating sinasabi na ang banal na Espiritu ay sinungaling, kasi po nag-witness siya. Kaya kapag binasa natin Hebrews 10 sa verse 14 and 15, malalaman niyo po yun kung ano po yung kalagayan natin doon. Kaya kapag ganun po yung ating pananaw na hindi pa sapat yung ginawa ng Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo sa buong 33 years as a tao, paano niya pinerfect yung buwan, ginawa niya kalooban ng Ama. So para natin sinasabi, hindi ko kailangan ng dugo mo, Panginoong Hesus, kaya kong gawin ng kautusan at maging matuwid sa pamamagitan ng sarili kong kakayanan. Kaya kung magiging totoo po tayo, makikita mo po, magiging honest ka sa sarili mo na hindi mo kayang perfectin ang kautusan. Dahil sabi po sa James 2:10, isang kautusan lang ang hindi mo magampanan o malabag, lahat po ng kautusan ay nalabag mo na. Kaya yung requirements po para po, kung gusto mo work-based po ang kaligtasan mo, perfectin mo yung buhay. Pero you are not perfect to begin with. So we are all doomed kung by works. Kaya po sabi ng Hebrews 10:27, but a certain people looking for of a judgment and fair indignation which shall devour the adversaries. Kaya kung gusto mo ng kautusan ng magdala sa iyo sa kalangitan, ang aasahan mo po ay eternal separation from God. Yun lamang po. Huwag po nating sadyain ang pagkakasala, kundi manalig po tayo sa tapos na gawa ng ating Panginoong Jesucristo. Huwag po kayong mag-alala, sapagkat sa mga tunay na nanalig, nanampalataya sa Kanya, naniwala, meron po silang bunga, meron po silang traces. Yun po yung good works, yun po yung holiness, yun po yung righteousness, yung mga bagay na kung saan pinipilit nyo gawin. Pero naway na unawaan natin, it's all about Jesus. It's about the Word of God. And the name of the Word of God is Jesus Christ. Amen.